Ang isipan daw ng tao ay napakakomplikado. Bagamat napaka-importante ng pag-iisip sa pang-araw-araw na buhay, ay napakasensitibo din ito. At anumang lamat ay maaaring makasama. Sa ating panahon ngayon ay napakaraming suliranin. Hindi lamang ang katawan na napapagod, kundi pati na rin ang pag-iisip. Meron tayong tinatawag na mental stress o yung pagkahapo sa sobrang pag-iisip. Subalit may kanya-kanya din namang paraan sa paglaban sa stress. Why capitalize? Ano ba ginagawa mo pag na-stress ka? Nagiinom kasama mga kaibigan ko, kaya ngayon gusto ko mag-iwasan. Nasi-stress ako. I swear. Hello? Stress ako. Alis ako, tiin mo ng marami. Pag nasi-stress ako, usually papagupit ako. O kaya yung mga hindi ordinary things. Kunwari, kumakain ako sa mahal na restaurant mag-isa. Anong ginagawa mo pag na-stress ka? Lumalabas kasama ng mga kaibigan ko kasi pagka nagkulong ka mag-isa mo, tapos if you're alone talagang may isip mo talaga yung stress, tapos mababaliw ka talaga. Subalit sinasabi nga nila na ang iba sa sobrang pag-iisip ay nararating na ang rurok kung saan hindi na makakabalik at matuturing na isang baliw. Ipiniliwanag ni Dr. Cynthia Lainez ang iba't ibang sanhi ng pagkabaliw. Ang pinaka-common cause ng psychosis is something, yung schizophrenia, no? Ang schizophrenia, usually, ang onset niyan is during the time of adolescence, no? And meron siyang strong biologic factor, no? Okay? So, that's the most common form kind of psychosis. But you can also have other psychotics. Like if you have a depression, you can go to a psychotic proportion, no? Yun rin sinasabi nilang bipolar, no? Pwede rin maging severe enough to present psychotic features. If you're talking about yung non-genetic causes of psychosis, no? Oo, actually maraming like if you specific yun sa makeup ng tao, no? Iba-iba ang vulnerability ng tao, no? Like for example, may tao will break down because of loss, no? Whether that's a job, that's business, no? Or a loved one, no? A loss in relationship, pwede yun, no? So siya, very dependent on the kind of personality na Hindi lahat ng baliw ay nasa paggamutan o mental hospital. Ang iba sa kanila ay malayong nakakagala sa lansangan. Isa na nga dyan si Zorro ng UP Diliman. Bukod sa malaya, ay sumikat na rin siya at na-cover pa sa mga palabas ng iba't ibang stasyon. Maswerte kami ng isang araw makapanayam namin siya nang matsyempuhan sa kanyang paboritong tambayan malapit sa UP Main Library. Kapag nalabanan sa 42 km, kung hindi kailangan ang WWE Raw and SmackDown si John Cena Batista, pati si Buenavista, Eduardo Verdec, kailangan 42 km, 5K run. Lahat estudyante, gagamitin with a boxing gloves for Pac-Man and the fight against the Golden Boy, Dalaoy. You know Gloria? Sucks. She sucks? You don't like her? I hate Gloria. Really? What about Erap? You like him? Yeah, he's very good. He's a big former president. Pero alam ko lahat ng mga militante, no trespassing Gloria in this UP Diliman. Toyo, the legend of Zorro. Hindi. Ako, militanteng Police Pangkalawakan. Matatatubara! Sinubukan din namin tukuyin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nawala siya sa katinoan at kung ano ang opinyon ng mga tao sa kanya.